salamat sa pagpapalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez sa batch 2. Ang patupang katalakayan natin ngayon ay alam mo na ba ang bago mong status? Ngayon po ating Bible verse ito sa Romans chapter 6 verses 4 to 5. Buksan po natin lahat ito sa thesis ng mga salita ng Diyos. Since I believe now, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that, Jesus Christ was raised from the dead through the glory of the Father, he too may live even more. For if we have been united with him in death like this, we will certainly also be united with him in a resurrection like this. Ay sa Tagalog, kaya tayo nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay malinabuhan mula sa mga patay, sa pamamagitan ng kalawatian ng Ama, na hindi naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakaganyan din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Teaching number 1, Christ lives a vicarious life. Ibig sabihin ang buhay niya, sinabuhay niya sa hindi lamang para sa kanya, hindi para sa atin. Siya ay namuhay ng ganap, walang kasalanan, upang ang kanyang katuwiran ay matulong din na atin. Teaching number 2, Christ died a vicarious death. Nang mamatay si Jesus sa krus, pinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Siya ang pumalit sa atin. Siya ang tumanggap ng kapatasingan na dapat ay para sa atin. Pinapakita nito ang pinakadakilang kanyang pag-ibig, sapagkat tinako niya ang ating kasalanan upang tayo magpatawad at magligtas. Teaching number 3, Christ rose in a vicarious resurrection. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay simbolo ng ating pagbagong buhay sa Kanya. Kung paano siya ay nabuhay muli mula sa mga patay, ngayon din tayo ay binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bagong simula at espiritual na buhay na walang hanggan. Application number 1, acknowledge the vicarious birth of Christ. Dapat natin tanggapin at pahalagaan ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ang kanyang sakripisyo ay hindi basta kwento lamang, dahil sa katotohanan ng nagbabago ng ating pananampalataya sa usahan si Christ. Ang pagkilala rito ay mga alpang sa tunay at pasasalamat at pagsamba. Application number 2, adapt your new status and identity in Christ. Dahil sa ginawa niya, hindi na tayo ang pinakasalanan. Tayo ngayon ay yung anak ng Diyos. Sa araw-araw natin pamumuhay, dapat natin ipakita ang bagong katauhan natin kay Kristo. Sa ating mga desisyon, pakisitungo sa kapwa at sa pagpapahayag ng kapusingan ng Diyos. Application number 3, approach the Father to the name of Christ. Sa pamamagitan ng Jesus, mayroon na tayong direct na ugnayan sa Diyos Ama. Kapag tayo nanalangin, humihingi ng gabay o lumalapit sa Kanya, magagawa natin ito ng may pagtitiwala dahil sa Kristo ang ating tagapamagitan. Sa Kanyang pangalan tayo hindi karapat dapat na lumapit sa presensya ng Diyos. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.